Ba't kailangan natin ng roadside assistance sa insurance? Ba't natin kailangan isama yun? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Dito sa Canada, napakahalaga ng insurance o iba't ibang insurance. Lalo na isa sa mga mahalagang insurance ay ang car insurance. Yung dealer, hindi siya bibigyan ng sasakyan kapag wala kang insurance. So usually sa mga may experience na sa bibili ng pagkuha ng insurance, car insurance, usually gusto mo mababa yung yung car insurance mo. Kasi malaking, kumbaga dagdag sa gastusin mo yan pagka sinama mo yung insurance ng sasakyan. Pero ang kagandahan nga lang yung protection mo yun sa just in case something happen, may insurance ka na pwede mong gamitin para i-cover yung mga gastusin mo. But usually ang goal ay mapababa natin hangga't maaari, mababa yung monthly payments natin para sa insurance. At ang minsan ay hindi natin kinukonsider na kailangan ay yung roadside assistance. Sa akin, personally, I think kailangan natin may roadside assistance kasi just in case po na let's say magkaroon ng problema yung sasakyan nyo, di umandar or na-flatan kayo, kumbaga may something na kayong matatakbuhan. Halimbawa, kailangan yung idalhin sa garage yung sasakyan nyo. Ngayon kung wala kayong roadside assistance, magbabayad kayo ng towing company. Bigay ko na lang po yung example sa akin. Kahapon, naplatan po ako, naplat yung gulong. First time po na experience ko in 10 years. At nung nag-renew po ako nung naghanap ako ng insurance, dinagdag ko yung roadside assistance. Kasi alam ko na yung dealership, pagkatapos na yung warranty ko, wala na akong roadside assistance. So isinama ko po siya, ganap ako ng insurance, siyempre mababa yung monthly, but kailangan kasama yung roadside assistance. So nung kinig ko sa dealership, sa Tesla, sabi ko may roadside assistance sila. Yun nga, out of warranty na ako. So alam niyo po ba kung magkano yung kinukode sa akin? 700 plus ang quotation sa akin para lang ito yung sasakyan dalhin sa malapit na Tesla dealership. So napakamahal po, 700 plus. So naisip ko, meron akong car insurance at ang alam ko may roadside assistance. So ang ginawa ko, hinanap ko yung policy ko, yung policy number. Tapos ginugol ko lang yung contact ng insurance company. So in my case po yung Aviva Insurance. So tinawagan ko sila. Tabilis lang po. Kinuha lang yung mga information ko, yung pangalan ko, yung address, yung telephone number, yung email ko. Tapos yun, binigay ko lang yung policy number. Tapos kung anong address ko, kailangan kasi kung nasaan ako kasalukuyan, kung nasaan nakapark yung sasakyan. Tapos yun, nahahanapan nila yun ng towing company para kunin at dalhin yung sasakyan kung saan mo man gustong dalhin. So sa halip na magbayad ako ng 700 plus gamit ang towing company ng Tesla, so ang ginawa ko, ang nangyari po, libre dahil covered siya ng insurance ng sasakyan ko. Kaya wala akong binayaran. Pinuha nila yung sasakyan, dinala sa Tesla, tapos yun nga, pinix na yung gulong. So diba yun po, dapat gagastos ako ng 700 plus, pero wala akong ginastos na towing fee o charges kasi nga covered siya ng insurance ko. Ngayon po, kung wala po kayo at just in case, diba, anything happen sa sasakyan at kailangan mo ibiyahe,
magbabayad ka ng 700 plus, or maybe sa kung direct kang contact ng towing company, mas mababa. Pero let's say mga, I don't know, no, mga maybe 300 per per towing company pataas, mga ganun po ang presyo. Kasi sa case mo ng Tesla, syempre ano yan, medyo mas mahal yung kumbaga yung charge nila. Sa akin po advantage yung isama mo yung yung roadside assistance sa insurance mo. Next po ay stress free, kukontakin mo lang, tapos sila na bahala maghanap ng towing company na malapit sa'yo. Tapos ang sunod na convenient niya yung yung cost. Kumbaga hindi ka na kailangan maglabas ng pera kasi nga binabayaran mo na siya monthly, kasama siya sa sa insurance policy mo. So, hindi ka na problema na additional gastos sa sa monthly na gastusin mo. So yun po, sana nakatulong to, no? Kung nasa sa inyo po yun, pero sa akin po kasi kung ako magsasuggest po sa inyo based sa experience ko, mahalaga na isama nyo yung yung roadside assistance sa insurance policy nyo. Kasi pwede siyang option na wala para bumaba ng konti yung mo. I'm not sure kung $10 pataas pa ang monthly dagdag mo. Pero po siya, worth it po na merong roadside assistance yung insurance nyo. Para at least po kayo kasi lalo na dito ang winter, ang taglamig halos 6 months. Kumbaga malaking bagay po yung let's say na tumirik sa sakyan nyo at kailangan nyo ng tulong na ng sasakyan nyo magtotow para sa i-repair sa garahe. Malaking bagay po ang roadside assistance. Yun po muna, maraming salamat po. God bless.